Kasakiman. Di masikmura, binara ni Trillanes. O, ito namang isa. Tapos nito si Sara, panibagong impeachment case, isasampa. 10 minutes. O, ito na lang. O, para mag-iba naman, puro kan. Pero okay din to actually. Okay din ito, si Kwan. Ito na lang. Pinapakinggan ko to kanina yung si Solgen, yung bagong Solgen na babae. Ginawa niya yung trabaho niya, no? Ito na lang. Maganda yung topic dito ni attorney. Imagine conducting every part of your research only on one platform. Meet Borium, Napanood ko to kanina AI-powered research. Gusto ko lang i-share sa inyo. O, ito, panood natin. Ang title niya, tinama na ngayon ni Solgen Berberabe, ang maling ginawa ni Guevara sa panahon sa kaso ni Duterte sa ICC. Kasi nga, di ba, na maalala nyo, sinabi ng Supreme Court na magpaliwanag ang Solgen sa ginawa ng mga empleyado ng gobyerno na pinadala itong si Digong. Ayaw. Itong si Guevara, ayaw niyang ipagtanggol yung gobyerno. Paano kasi? Duterte talaga yan eh. Kaya ito, ginawa na ni yung bagong Solgen Berberabe ang kanyang trabaho bilang tagapagtanggol ng gobyerno. Okay, pasok. Fast forward. Takal na intro Haba. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, nakita ko na si Kabunyog Luis Adahar. Si Kabunyog Rene Javier at si Panis Tolentino, si Ray Kailar, Maria Javier, kay Sak Digia, si Kabunyog Cadis de Leon Maricel, Edilberto Bernabe, si Manolo Potencio Sr. Yan, mga viewers natin yan sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Kay Celia Fermin, kay Hilutico Pantuha, kay Adrian Andy Makasakit, kay Salvador Naig, sa isa pa nating meta page, yung Attorney Enzo Recto, si Ramon Mira, nakita natin, no? Ramon Mira, kumusta kayo dyan? Mga kabunyog natin sa Riyadh, Saudi Arabia. May nanonood pala sa atin ngayon sa Saudi Arabia, si Kabunyog Ramon Mira. Yan. Si Kabunyog Marion Tobilla, si Kabunyog Mira Inoue, at si RC Yumang, Bicolano si RC Yumang. Si Dring Brugada, shout out sa inyo mga kabunyog. Ito, ang topic ko ngayon sa ating kape at kwentuhan, mga kabunyog, itong tungkol kay Solicitor General Berberabe, yun. Maganda ang ginawa ngayon ni Solgen Berberabe. Nag-file siya ng manifestation sa Korte Suprema. At sa kanyang manifestation na final sa Korte Suprema, itinuwid niya na yung dating mali ni Guevara sa kaso ni Duterte sa ICC. Ano ba yung itinuwid niya? Alam naman natin na nung panahon ni Guevara, si Minardo Guevara pa ang Solicitor General, ayaw niyang idepensa ang mga opisyal ng gobyerno na ginawang respondents nila Bato de la Rosa at ng kampo ni Rodrigo Duterte. Ang tinutukoy natin, halimbawa, si dating Secretary of Justice ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya, si DILG Secretary John Vic Rimulya, si dating PNP Chief Nicolas Torre, si dating PNP Chief Marbil, si dating Ambassador Marcos Lacanilao, ngayon ay LTO Chief. Yang mga yan ang mga pinapanagot nila Bato de la Rosa at saka ng kampo ni Duterte doon sa pag-aresto kay Duterte kung dala sa ICC. Ngayon, pinailan yan ng kaso doon sa Supreme Court. Nung pagkaganyan na government officials kayo, mga government officials kayo, tapos ikinaso kayo sa korte, inireklamo kayo sa korte, ang inyong kaso ay kaugnay sa official na functions ninyo, ang magdidepensa sa inyo ay ang Solicitor General. Yan ang trabaho ng Solicitor General.
Yan ang trabaho ng Solicitor General. Sulgen. Kaya lang, noong si Bernardo Guevara pa ang Solicitor General, mga kabunyog, ayaw niyang depensahan yung mga officials ng gobyerno na ginawang respondents o pinapanagot ng kampo nila Duterte. Ayaw. Sabi ni Solicitor General Guevara, ni Sulgen Guevara noon, hindi namin pwedeng idepensa yung mga officials ng gobyerno na yan kasi ang stand ng gobyerno sa ICC ay hindi magko-cooperate. Kapag idinipensa namin sila, magkukontradict ito sa posisyon ng OSG na hindi namin recognize ang jurisdiction ng ICC. Kaya medyo ibang klase rin yung si Bernardo Guevara eh. Kaya nga di ba medyo napiko noon si Boying Rimulya, Secretary of Justice pa siya. Sabi niya, hindi ko maintindihan itong si Bernardo Guevara, Solicitor General. Trabaho niya yon, tapos hindi niya kami ididepensa. Parang yung ginawa namin, ginawa lang naman namin yung tingin namin, trabaho namin. Tapos hindi kami ididepensa ng Sulgen. Pero sabi ni Bernardo Guevara, di bale, mayroon naman akong mga lawyer sa Department of Justice, o sila na yung bahalang magdepensa sa amin. Pero mali yun, kasi yun ang trabaho ng Sulgen. So ngayon, bakit natin sinabing tinama na ngayon ni Solicitor General Berberabe? December 1, ibig sabihin kahapon, nag-file si Sulgen Berberabe ng manifestation. Ito ay pakita ko mga kabunyo. Ayan. O yan na. O nakikita nyo? Pas lang tol, dito ka na sa Buenas. Secure at legit. May 24/7. Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila, unbanked. Rodrigo Rua Duterte and Senator Ronald De La Rosa, petitioners versus Honorable Lucas Bersamin in his capacity as Executive Secretary et al. Respondents. So makikita nyo, ang respondents dyan ay si Bersamin bilang Executive Secretary et al. Ibig sabihin, yung iba pa. Ngayon, ang iba pa dyan ay si Boying Rimullas, SOJ noon, si DILG Secretary John Vic Rimulya, si Nicolas Torre, si Marbil, sila Canilaw, yan yon. Ngayon, anong nangyari? Dahil pinapa-comment na nga itong mga officials na ito ng gobyerno, pinapa-comment, nag-file na ngayon ng manifestation with entry of appearance. Ayan. Manifestation with entry of appearance ng Office of the Solicitor General. Ayan. Kasi dati, ang stand ng Solicitor General, dumistansya. Ayaw niyang ma-involve dyan sa kaso na yan. Sabi ni Guevara. Kasi ang stand daw ng Solicitor General, hindi rin-recognize ng Pilipinas ang ICC. Bakit namin sila ididepensa? Bahala silang magdepensa. So, sa ngayon, mayroon ng manifestation with entry of appearance si Solicitor General Berberabe. Ibig sabihin, nag-entry of appearance na siya na ang magdidepensa sa mga officials ng gobyerno na nireklamo kaugnay sa pag-aresto kay Duterte. So maganda naman yun. Tama naman yun. Tama naman yun. Kasi kung hindi, sinong magdidepensa kay General Nicolas Torre? Sinong magdidepensa kay sa iba? Kumbaga, ginawa nila yan bilang trabaho nila, bilang mga officials ng gobyerno. So, at least ngayon, tinama na ni Solicitor General Berberabe ang mali ni Guevara. Yun kasing si Guevara, talagang DDS naman yun. DDS naman talaga yun. Ayan, tama ka, G. Sarbar. Certified DDS si Guevara. O ngayon, nag-manifest na at nag-enter na ng appearance niya itong si Berberabe. Ang ibig sabihin ng pag-entry ng appearance, ibig sabihin yan, siya na ang magiging abogado ng lahat ng mga officials ng gobyerno na inireklamo sa petisyon na yan nila Bato de la Rosa at ng kampo ni Duterte. Tama lang naman. Tama lang naman. Kasi yun naman talaga dapat ang trabaho ng Solicitor General. Iwan nga lang natin
bakit naman nung panahon ni Guevara, dumistansya siya. Parang ayaw niya. O kaya, ang ginawa naman ni PBBM noon ay tinanggal si Guevara. Hindi mo pala kayang ipagtanggol ang mga tao ng gobyerno. Trabaho mo yun. O, di wala na tayong naririnig ngayon kay Guevara. Ha? Ano yun eh? Tama po kayo. Certified DDS yun. Ngayon, nandyan na si Solgen Berberabe. Ito matino ito. Matino. Ididepensa niya na ngayon. Saka magaling ito. Magaling na dating dean ng UP College of Law. Saka Martap Natcher yata ito. Ang alam ko, Martap Natcher ito eh. Itong si Solgen Berberabe. Martap Natcher ito. Kaya magaling talaga. So tama naman. At least, sa parte naman ng mga officials ng gobyerno na na-involve sa pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC, tulad nila General Nicolas Torre, mayroon na silang abogado. Mayroon na silang abogado. At sino ang abogado nila? Yung abogado talaga ng gobyerno, Solgen. Yun naman talaga ang trabaho. Kaya lang noon panahon nga kasi ni Guevara, hindi. Ang ginawa ni Guevara, nag-manifest ng hindi kami mag-didepensa dyan. Kasi that will contradict daw sa posisyon nila sa ICC, sa Solicitor General o sa OSG na hindi nila kinikilala ang ICC. Okay? Sabi ni Rodel Daba, dapat kasuhan si Guevara, bilyonaryo yan. Basta dikit kakidigong nyo, bilyonaryo. Actually, kung may makikitang mga dapat ikaso, alam nyo, iyang mga yan, si Guevara, si Martires, yan yung mga inabot pa ng administrasyon si PBBM sana, si Marcos. Pag upo niya, ginawa niyang Solgen si Guevara kahit naman official ng administrasyon ni Duterte, Secretary of Justice. Pag upo ni PBBM from Secretary of Justice si Guevara, ginawa niyang Solgen. Kaya lang nung maging Solgen na si Guevara, gano'n na yung gano'n na yung takbo ng isip. Ayaw niyang idepensa ang mga officials ng Ay, Jane Jaime, salamat Salamat sa pag-send ng Okay. So yan mga kabunyog, tama po kayo, Shuam Paladero, yon ang dapat. Yang ginagawa ngayon ni Berberabe. Yan po yung tama. Kaya, kaya nga ang title ng topic ko, tinama na ngayon ni Solgen Berberabe ang mali ni Guevara. Okay? Sana manalo sila Berberabe dyan sa Supreme Court. Kasi siya ang mag-a-argue na dyan eh. Nasasabihin niya, constitutional, legal, valid ang ginawa ng mga officials ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte at pag-turn over sa ICC. Yan yung magiging issue dyan. Sasagutin na ngayon yan ni Solgen Berberabe. Kasi nung isang araw, nagpadala na ang Korte Suprema ng order sa lahat ng respondents na mag-submit na ng kanilang memoranda sa Supreme Court kasi didesisyon na ng Supreme Court yung kaso. Ngayon, ang OSG, i-argue dyan ng OSG na walang mali, tama, regular, constitutional, valid yung mga ginawa nila Boying Rimulya, nila Junvic Rimulya, nila Nicolas Torre, Lucas Bersamin, Ambassador Lacanilao. Sana manalo si Solgen Berberabe sa kasong ito. Sana manalo. Mga kabunyog, mga kababayan. Salamat Pastine ha. Sabi niya more power daw sa ating show. Taga Los Angeles, California si Pastine. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.